Hello Timotansic all over the world! In this episode, nandito pa rin tayo sa Puerto Galera and magla-land tour naman tayo. Sa mga hindi pa rin po nakasubscribe dyan, please do subscribe kung magbubuk po kay Bayak Look. Ito po yung ating promo code. At para magkaroon po kayo ng instant discount sa Agoda, nasa ibaba po ang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Good morning, everyone! Hello guys! From Puerto Galera, this is it. Magla-land tour naman tayo. Punta tayo sa ilang mga popular tourist spots nila. So, syempre, nakamotor ulit tayo. Inakila natin siya ng magkano? 500 pesos Per day. per day. So, ayan. And then, kapag magla-land tour kayo, na tricycle tour yung tawag nila, yung presyohan niya nasa 800 to 1,500 pesos. Pero good for 4 daw yun. So, just in case nang hindi kayo magmumotor, kung yun yung mas makakatipid kayo, At yun yung pakiramdam yung Yes. convenient and safe way. sa inyo, go for it. Meron naman ditong parking. And then, nandito yung hotel natin. Mga 1-minute walk lang. Tapos nandun na kagad yung White Beach. And then, pakiramdam ko, etong karinderya dito, mga pang-locals at saka mga staff, yung mga nag-work. Kasi ang mura. Finesse residensya din siya, karinderya. Meron dito, for example, paluto ng kanton, 35 pesos. Tapos kapag may itlog, 50. So, mas mura siya. And then, corned beef omelette, 50 pesos. Ang lapit lang nito sa ating hotel. Ay, ayan na. Tinatawag na pala ako na Enzo. Ready ka na? Let's go! Ay, wala ngayong putik. Meron. Ito yung putik, pero mas mababa na ngayon. I mean, mas kaunti na. Unlike kahapon, grabe. Kaya kahapon hindi ako sumakay. Kaya mo yun, Bes! And then, malamang, doon sa paakyat, bababa na lang ako. Para makapag-drive ka ng maayos. Hingal is real pagka nagkataon sa akin. Kaya naman nga. Kaya ba? O, sige, doon na tayo magkita-kita sa taas, guys. Yay! Napagtagumpayan ni Enzo! Nakaka ba? Anyways, ang una natin pupuntahan ay yung Tamarao Falls. So, tignan natin from here kung ilang minutes. Actually, malalapit lang naman yan. Hindi na tayo lalayo dito sa Puerto Galera. Kasi from here, pwede na tayo magpunta ng Calapan, ng Rojas, pero ang lalayo pa. 38 minutes! Ayun yung pinakamalayo nating mararating. Hindi tayo pupunta dun sa mga pa 1 hour. Pakita lang namin sa inyo to. Half hour carry na yan. Ang ganda naman ng daan nila. And then, ayun nga. Nature na nature pa. Mamaya pupunta rin tayo dito. Yun na yung last natin. And then, ito nga yung papunta sa hotel natin, pababa. Tapos paikot pa yan. And with that, doon na tayo magkita-kita sa Tamarao Falls. After 38 minutes, nandito na nga tayo guys sa Tamarao Falls. Grabe Yes. yung biyahe, no? Grabe. Lagyan na namin ito ng very light. Yung mapa, grabe talaga yung pasigsag niya. Tapos talaga, yung dadaanan nyo talaga, yung bundok na ginawa ng daan. So, yun, ingat na lang din. Pagka hindi talaga sanay, huwag talagang ipilit. Makakatipid nga kung medyo kabado naman kayo, mas mahirap yun. And, eto na nga yung Tamarao Falls. Ito yung Calapan Road. Diyan tayo galing. Yan yung galing ng Puerto Galera. And then, kapag diniretso to, papunta na rito yung Calapan. And, eto na kaagad siya. As in, nasa daan lang.
here's Tamaraw Falls. In all fairness, maganda naman siya. Pero hindi yata pwedeng maligo dito. As in, very much sightseeing. Malinaw pa naman yung tubig. Pero may lumapit sa amin kanina. Meron daw silang pool sa baba, just in case daw gusto namin bumaba. Tingin tayo dun sa kabilang side. Kung saan dumadalo yung tubig. Tingnan natin dito kasi sabi niya, pag bumaba daw, meron daw silang pool. Ah, ito. Okay, ayun oh. So, pwede doong maligo just in case. Ang ganda rin ng view. And bigla nang dumami ang tao. Buti na na-check natin tayo. At uso-uso rin pala rito ang human drone. Human drone, no? Papababae, mapalalaki, nag-human drone. O, ayan na yun. As in, very much sightseeing lang din talaga siya. Kumbaga, yung iba kasi nagra-rides from Puerto Galera going to Calapan. As in, ito talaga yung mismong Dumadaan dadaan. dito, no? Yes. Maganda naman, di ba? Oh, maganda. Oo, At yung- saka ang unique lang nung falls na nasa tabing kalsada. Yes, walang ka-effort-effort. Oo. Yun nga lang, sanay kasi tayo na kahit pa paano yung falls, pinapaliguan natin. So ito hindi siya ganun. And nandito yung signage. Welcome, Puerto Galera, the heart of Asia. Ang taray, parang pa Miss Universe ang dating. Ito lang talaga siya. As in, pang photo. And ito, mga seniors. Siyempre sila, naka-van sila. Para mas convenient for them. Ayan, don't worry. Kapag hindi kayo komportable sa motor, may ibang ways. May mga e-trikes, and then mga van for land tour. Photo op! Next spot na kaagad tayo. Guys, bago tayo pumunta sa ating next destination, meron talaga mga lugar na hindi pwedeng dadaanan mo lang. Dapat hinihintuan siya Kailangan ng talaga very mag-stop light. over. Oo. Ang dami kasi talaga ritong lugar na worth talaga hintuan. So may mga times na hindi na nga lang namin pinapakita. As in, humihinto lang kami, picture lang, or wala lang, ano lang talaga, as in, muni-muni lang. Etong lugar na to kasi, maganda siya, may nakita kaming Virgin Mary. And then, ano yung pangalan nitong beach na to? Dulangan Main Beach. Dulangan Main Beach. At dito talaga makikita mo talaga mostly locals talaga yung nandito. Tapos konti pa yung tao. Yung buhangin niya naman hindi siya ganung kapino na white. Pebbles. So parang pebbles siya ng kaunti. Pero eto makikita mo na malinaw yung tubig. Unlike doon sa White Beach doon sa atin, hindi masyadong malinaw yung tubig. And then surrounded din siya ng mountains, 'di ba? Kaya ang ganda niya talagang tignan. O, ayan, worth it naman yung paghinto natin. Ito na talaga, punta na kagad talaga tayo sa ating next stop. Dito naman tayo sa Puerto Galera Mangrove Conservation and Ecotourism Area. Mga 2 minutes ride lang to mula doon sa hinintuan natin kaninang beach. Actually, yung mga hinihintuan namin, humihinto din doon yung mga nagla-land tour. Dito din, meron din. Then may entrance fee siya na 50 pesos. Ito naman, relax lang tayo. Although marami na rin naman tayo mga napupuntahang mga mangrove, syempre, iba pa rin. Kapag ganito. At ito naman langit-ngit ng kawayan ang maririnig na naman natin. Ito mukhang mas maliit na area lang siya. Ang pinakamalaki nating napuntahan yung sa Bantayan, no? And then low tide. Natuwa lang kami kasi parang meron kami nakitang sandbar. Ano to, bes? Wala lang. Office lang. Oo. Oh, ito na siya. Isang ikot lang siya. Ito. May nakikita kasi kami parang lumilitaw na sandbar. Grabe ganda, no?
Bundok kasi talaga lahat ng nakapalibot eh. Kahit pala yung Batangas, as in mabundok pa din. Kasi nakikita natin, Batangas yung nasa kabila eh. Uy, langit-ngit. Mag-ano lang tayo. Magdagdag lang tayo ng oxygen. Oo. Mag-oxygen lang tayo. Siyempre, uso nga rin pala dito yung mga diving. Ang lalarim kasi talaga ng dagat sa no? Mindoro, Batangas. Halos hindi mo nakikita yung ilalim eh. Dati, nung hindi pa kami na-educate about mangroves, parang tingnan namin sa kanya, wow, ang cool, ang ganda. Ay, bakawan, may buhaya dyan. Yes, so, ganun yung tingin natin. Pero nung na-educate na kami, doon sa Zamboanga tour natin, sa Santa Cruz Island, na by the way, isa yun sa pinaka maganda na na-experience namin. Kasi di ba, hindi lang natin nalalakaran yung mangrove doon eh. Ano kasi talaga siya, nakabangka tayo eh. So yun, nung na-educate kami doon na namin nalaman yung importance pala nitong mangrove. And also, pati yung mga grass sa dagat, di ba? Imagine yun pala yung sumasala. Nag-filter nung dumi ng karagatan. So ayan, so ngayon, mas alam na namin yung importance niya. Unlike before na parang, ganda ng mangrove. Mangrove lang. Mangrove lang, ganyan. So yung importance na nagagawa niya sa kalikasan natin, lalo na ngayon sa mga nararanasan nating pagbaha. So doon natin mas ma-appreciate talaga. Ay, tapos na ang langit-ngit. Bigla nang naging sementado. Sorry naman, malaking area pala siya. Patawarin niyo na po. Akala namin kanina maliit na area lang. Hanggang hindi pa kami natatapos umikot. Ganyan, nakaharang na. Ayan. Ito lang yung ganap dito. Kasi huminga lang tayo ng malalim. Para lang kaming nag-exercise. Hindi, ano tawag doon yung nag-inhale, exhale, breathing exercise. Para ano yung oxygen natin mamaya. Fresh na fresh ang air. And ngayon naman, for our next stop, nandito tayo sa Sabang Beach. At yun naman, ito talaga yung gusto-gusto namin ginagawa. Humihinto talaga kami para lang bumili ng Turon, tsaka banana cue. Basta talaga may makita kami kasi bibili talaga. So ito yung baon natin kasi hindi pa tayo dito kakain. Gusto namin ito sa pinakabayan. Pero nagulat kami. Paano yung nagulat? Grabe! Mas buhay pa pala yung area na tong Sabang kaysa dun sa White Beach. Ayan o. Ang dami rin ditong restaurants and then mga hotels. Ang nababasa ko kasi, bago kami dito pumunta, itong Sabang, mas more on mga foreigners yung nag-i-stay dito. Which is nakita na rin namin kanina. Pero medyo malayo-layo yung parking. Hindi pwedeng mag-park mismo sa pinaka-beach. Nadaan pa tayo sa palengke. Pagdating doon sa medyo harap, pakita namin sa inyo. Buhay na buhay yung area, ang daming resto. And then mapapansin nyo talaga, yung mga resto dito, Korean, Japanese. So nandito nga siguro talaga yung mga foreigners. Ayun, ito nga, mga foreigners naglalakad. Dito pala sa area na ito, may milk tea din. Cha-cha. Ito, mas buhay pala siya dito. Hot cake, sarap. Ano ba yun? Parang mas gusto ko pala mag-food trip, charot. Ay, ito yung may mga foreigner. Oh. Diba, ganyan lang. Nasa 7-Eleven lang, tambay-tambay lang. May hot pot. Nako. Parang mas gusto pala namin dito na lang pala kami sana nagstay. Kaya kasi di ba tayo pag sinabi kasi White Beach, doon kasi tayo sanay eh. May samgyup. Yan. Halo yung foreigners dito. Chinese, Korean, Japanese.
And then, parang mas marami Russian tayong na ano, no? Nakasalamuha. Grupo, pati yung kanina doon sa falls. Ito na mismo yung papasok ng Sabang Beach. Diba? Miss Seattle's best coffee. Very much mang foreigner tong area na to. Para lakad pa tayo. Ay, ang daming ano, no? Diving school. Ay, ito na. Pero ang alam kasi namin, hindi naman to as in beach na beach eh. Hindi siya pang swimming. Dito talaga nag-aari Mga divers, ayan o. And planuhin yung mabuti kung saan nyo talaga gustong magstay guys ha. Kasi ito yung tipong hindi nyo malalakad na from White Beach, pupunta kayo rito sa Sabang Beach. Hindi siya ganun. Ang pamasahe pa rin, 200 pesos per e-trike. Nagkaka-beach ng konti. Pero in fairness, malinaw yung tubig dito. Baka nga kasi doon sa White Beach kanina, sobrang lakas lang talaga ng alon. Ano. Talagang puro activities yung dito. Baka kaya nandito yung mga foreigners. Kasi usually mga foreigners may sa ganyan eh. Mahilig mag-dive. Mag-dive, ayan o. Mga foreigners talaga. Kaya itong harapan, accommodation slash dive shop. In all fairness, ang ganda ng vibe. We can't imagine kapag kagabi kung gaano kabuhay itong area na to. Tapos puro foreigners yung mga nakatambay. Ito din, Koreans ba to? Or Japanese? Oh. Sila talaga mahilig sa ganyan. Yung nasa kabila naman, westerner. And then ito din, westerner din. Ito very much tourist na tourist yung datingan nitong lugar. Pang tourist talaga siya. Close pa nga yung mga resto-resto. It's 11 a.m. pa lang. Ganun tayong kaaga. Nag-explore. Ayan. Nagkaka-beach naman ng very light. Pero hindi rin ganun kaganda yung malinaw yung tubig pero hindi ganun kaganda yung buhangin. So parang medyo hindi rin naman inviting. Ito pala more on tambay talaga ang magaganap. Ay, why not? Meron ditong bake shop. Ay kung baka bake shop ako, bakery. May bakery. Mas buhay ito kapag kahapon for sure, no? Hapon, gabi. Kasi for sure, party-party ang mga foreigners. Tsaka kasi ganitong oras kasi di ba more mostly mga foreigners. Nag-activity sa... Yes, scuba diving. And then meron pala rito yung din, yung parang sunset something na party boat, ganyan. Pero hindi sunset na sunset. 12:30 ang start, 12:30 to 6:30 p.m. Nasa gitna sila, di ba? Yes! So kapag ganito mga oras, activities, mamaya, no mo na sila, tambay-tambay. Hindi na naubos na yung turon niya. Kasi 2 banana cue, tapos meron siya 1 turon. So ngayon naman, meron pa tayo isa pang pupuntahan or dadaanan kasi wala namang masyadong ganap. Kasi dadaanan natin, yung mga supermarket. Ito very much pang turista tong vibe na to, itong lugar na to. So, mag-stay kayo dito, just in case lang, na meron kayong activities din na gagawin. And then, gusto nyo lang tambay-tambay.
Pero kung gusto nyo talaga ng beach, dapat talaga doon kayo sa White Beach pumwesto tuloy. Mag-stay para meron kayong matatambayan. And then, yung mga pagkain dito, medyo mas affordable siya. Unlike yung doon sa White Beach. 7-Eleven muna tayo. Bili tayo ng drinks. Tamang chill muna tayo. Grabe. Alas 12 na. Ang tanghali, tapat ang init na. Ice cream na lang muna tayo. And then bumili na tayo muna ng water. Tapos ang next natin gagawin, meron pa tayo isang dadaanan. And then after nun, hanap na tayo kung saan tayo pwede mag-lunch. And this time naman, doon naman tayo sa, hindi naman pinakabayan nila. But doon tayo sa local. Oo, doon tayo. Hindi na tayo doon sa beachfront. And for our next stop, nandito na tayo sa the most beautiful base in the world, ang Muele Cultural Heritage Park. Ito din, maganda rin to kapag kahapon. Ngayon ay alauna. Kung hapon mas buhay dito, ngayon kasi mainit na mainit pa. Pero meron na rin mga estudyante na nakatambay. Maganda siya, no? In fairness. Oh. And then meron dito nag-o-offer ng boat tour. For 1 hour, 500 pesos lang daw. Iikutin daw yung resort ni Willie Rebillame. Malalim pala talaga kagad yung mga dagat. Pero ito, malinaw yung tubig. Ang ganda nitong lugar na to. Ito, Instagrammable worthy. Kunting history lang tayo. Hindi nga history. Parang general information lang. So ito, was built by the Spaniards noong 1884 bilang vital hub nila for kalakalan din before. And then ayun na, nabighani na sila. At ang dati na itong tawag, ano? Puerto de Galion. Puerto de Galion. Nabighani daw sila sa ganda nitong bay na to. Which is true naman, until now, maganda pa rin. Mapangalagaan lang talaga. Kasi ang linaw din ng tubig. Parang so far, sa mga nakita namin, dito sa lugar, sa area, isa to sa may pinaka malinaw na tubig. Ayan, nakikita natin yung ilalim. Yung sa White Beach kasi talaga, hindi pa namin halos makita. So, mapangalagaan lang talaga. Tapos nakikita nyo naman, green yung tubig. And of course, Spanish architecture. Yung mga nakikita natin. Ay, to be honest maganda tong area na to. Lalo na nga siguro kapag sunset. Kaya lang, for sure, maraming tao din. Yun talaga. Meron talagang advantage at disadvantage. Oh my gosh, dito pa lang. Just me, for sure, alam nyo na. Hindi namin alam kung bakit gandang-ganda kami sa mga merong nakaparadang mga boats. Ayan yung dito sa area na to. And, hindi daw pwedeng pumasok. Nakasarado siya. Baka naman pwedeng buksan. Tignan lang natin, ha? Kapag ka nakalaki, ibig sabihin, hindi talaga pwede. Let's see. Ay, it's locked. So, hindi pwede. Dito lang tayo sa labas. Carry na din. Sightseeing lang tayo. Maganda tong area na to. In all fairness again. Tapos ang payapa ng tubig. Doon kasi sa White Beach naloka kami. Grabe yung alon. Ito apakapayapa ng tubig. Ay, basta ito rin sinasabi natin kanina. Yung mga Grass. yung mga grass, yung kumukuha na, Filter. yung nagfi-filter. Kaya pala malinaw eh. Oo. Filter. Filter na, pero yung nagfi-filter, ano na rin siya? Madumi na rin. Madumi na din. So, alagaan talaga ang dagat, pero may mga isda, Kasi kahit yung filter, baka hindi niya nakayanin. Oo. Kahit pa paano, ibig sabihin, buhay na buhay pa rin yung dagat dito. The fact na marami ritong nag-scuba diving, ibig sabihin, maganda tong area ng Mindoro and Batangas sa ilalim ng karagatan. So usually naman kasi ito, yung mga popular area
ng day tour dito sa Puerto Galera, as in ano lang, chill lang Chill talaga. Yes, wala rito yung extreme. And then, yun nga, may waterfalls pero hindi naman tayo pwedeng maligo. Although meron ding waterfalls na maliligo. Ayun pang extreme yun, guys. Ano yun? May akyat, may trekking Parang yata talon yun. yun? Nga Oo. naman. Hindi, wala naman. Pero may trekking yun, parang ganyan. Pero sa panahon nga kasi ngayon na may paparating na bagyo, so hindi rin siya advisable. And then, from White Beach, nakita natin kagabi yung sunset. Pakiramdam namin, nandoon maganda yung doon sa kabila, no? sa kabilang side, doon tayo magsa-sunset sa kabilang beach. Yun na yung magiging huli nating destination. Naisip na namin, may hawig pala siya dun sa Langkawi. Ganito din yung itsura niya. Napapalibutan din ng bundok. Ano nga yung pangalan nun? Yung buntis. Basta yung parang ano daw, yung buntis. Doon yun. Sa dami na natin napuntahan, sorry naman, iba nakakalimutan na namin. Naghalo-halo na. Eto ko, inisip namin, ano nga kamukha nito? Oo. Ito ang tinatawag na view. Panalo. Pero yun nga, maalagaan lang talaga kasi from time to time nakakakita talaga kami ng kalat. Sana talaga maalagaan natin, no? And it's 4:30, hinapon na tayo. Nandito naman tayo sa ating next stop. Ito naman yung Aninoan Beach. So ito, medyo nakakalito siya kasi nakalagay dito no trespassing. Pero nakalagay naman pala doon, bawal lang magpasok na kahit anong uri ng sasakyan. And then nagtanong din kami sa paligid, dito talaga kami tinuturo. And then itong Aninoan Beach, ito yung pag-akyat lang sa White Beach yung dinaanan natin. So pag-akyat doon, yun na yung Tamaraw Beach Resort. Siguro kung lalakarin mo yun, paakyat kasi siya. Oo. Madali na naman, mga 10 minutes lang siguro, pero kasi paakyat. Mabilis kasi Oo. mahirap siyang puntahin kasi paakyat. Oo. Pero kung dead ba lang sa inyo maglakad, alam ko kasi maganda rin yung beach doon sa Tamaraw. So tayo ito yung public beach. Dito talaga yung pinaka-access. Dito yung sasakyan natin. And then, may mga nakita kami kanina, lumagpas kasi kami. Meron ditong mga hotel, 600 pesos lang guys. Pero mataas nga lang talaga ha. So kapag ka walang motor, ang hirap niya din. Ayun, nakalagay dito, private property, no trespassing. Tapos nakalagay, bawal magpasok ng kahit anumang uri ng sasakyan. Pero pwede daw. So maniwala tayo sa kanila. Meron naman ang nauna sa atin. Bawal din pagkain. Yes, bawal kahit anong pagkain. Tapos sabi sa amin, basta kaliwa. Ito may nakalagay naman beach. Ay, may Abibi. Mukhang magagalit sa atin ang Abibi pag dyan talaga tayo dumaan. So, kaya lang. Inassure naman tayo na pwede talagang pumasok. Dito daw talaga yung daan papunta sa beach. Ang green, no? Grabe. Ay, gubat. Paggubat na talaga siya. Ang plano namin dito mag-sunset kasi baka mas maganda dito. Pero madilema din pala pag nagkataon. Umamin kayo. Gubat. Biglang naging 6:00 na ng gabi yung dating. Ay, mahaba-habang lakad din siya. May paakyat. Tapos for sure, tsaka pa tayo bababa. Grabe, no? Ang green-green pa nung area. Diyos mio. Basta walang sumisit-sit, carry lang. Walang karate. Oo, walang karate kid. Nakakita na tayo. Ngayon naman, bababa naman tayo. Naririnig na namin yung alon. So for sure, dito na yan. Konti lang to. Mga 20 steps lang. Ayan na yung beach.
Hello po. Tignan natin kung marami ring tao dito. Hi, may abibi ka agad na mag-welcome sa atin. Saan? Nandun sa baba. Ayan. Ang ganda nito. Anong resort ko? Tignan natin. Uy, kumukulay na yung sunset. Ay, hindi pa rin dito yung magandang sunset. May harang pa rin na ano. Bundok. And this is Haninoan Beach. Ay, hidden gem. Ang daming tao. Akala namin kanina kung magiging tao. Hidden gem. Ganda din, ha? Oh. And then may mga foreigners din. Ay, ganda dito sa area na to. Mas peaceful. In all fairness, maganda nga siya dito. Nakapaligid din tayo, or nakapaligid din sa atin yung mga bundok. Tingnan nyo naman yung Haninoan Beach. In all fairness, forest, ang daming puno, and then, bundok. Yung alon lang talaga. Sabi yung mga bato. O yung mga bato, panghilod, umamin kayo. Ito yung mga panghilod. Pero ano, to be fair, mas malinis dito. And then from here, kita na rin naman yung White Beach. Tanaw na natin siya. Kaya lang walang daan di diretso. Ito yung tubig niya. Tignan natin. O, malinaw naman yung tubig. Ay, first time natin maglulusong sa ano, sa dagat sa Puerto Galera. O, malinaw. Kaya lang, ang nakakaloka sa kanya, guys, magugulat ka na lang, ang lalim niya na kaagad. Ito, oh, malalim na to kaagad. Ayun nga sila, oh. Hanggang balikat, hanggang leeg na kaagad. Ang lapit pa nito sa Pangpang. Ay, dito na masarap mag-relax. In all fairness, ganda. Ay! Lakad tayo doon. Gusto naming makita yung pinaka-beachfront ng Tamaraw Beach Resort. Kasi kung tutuusin ha, ang mura niya lang din, kapresyo siya nung hotel natin. Ay, yung hotel natin, hindi naman tayo talaga beachfront na beachfront. Siguro nga din yung location. Pero, malapit lang din naman sa White Beach. Lalakad lang ng paakyat. So, tingnan natin yung pinaka-beachfront niya. As in, ano talaga siya. Walang tindahan. Ikaw na ikaw lang. And the beach. Diba? Oh, Siargao. Caloocan. Actually, dito sa Puerto Galera, tatlo yung pinaka-popular na area. So, una nga yung White Beach, and then yung Sabang, at saka nga ito, yung Haninoan. Itong Haninoan, kaunti yung mga accommodation at wala talagang establishment. So, nangyayari, ang ginagawa naman naka-stay dito, as in pumupunta rin sila ng White Beach. Ganun siya. So, kapag kayo nag-stay kayo sa Puerto Galera, isipin nyo, ano ba talaga yung gusto ninyo? Kasi doon sa White Beach, nandoon naman talaga na lahat. Pero hindi yun yung parang sobrang mawawaw kayo sa beach talaga. Ito mas maganda yung beach dito. Hindi nga lang siya ganun ka-white. And then, sa Sabang naman, doon naman yung mga activities. And dito nga talaga mostly locals. Ay, nakakatuwa naman. Bakit nagkaroon ng lagoon? Ay, may palagon dito. Or siguro river to. Ganda, oh. Kada tingnan yung mga bata, nag-enjoy na sila niyan. Diba? Sarap maging bata, no? Laro lang. Ayan, oh. Nakakaaliw. Oh. Doon siya galing. Para to rin nagkaroon dito ng batis. Ay, batang cute. Diba?
itry natin maging bata. Tayo din. Ayan, lamig ng tubig. Ano to? Fresh water siguro dito. Naghalo. Kasi iba eh, naglusong tayo kanina dun sa dagat. Ano siya eh, mainit-init. Ito fresh water yata. Malamig siya. Mas masarap pa dito kaysa sa dagat. In fairness. Ayan, pagtawid natin dito na papunta, yung Tamaraw, tignan natin kung may daan or hinarangan nila. Lalaro lang. So kapag ka high tide naman, yung dagat naman yung papasok. May nangingisda din. Very much local dito sa area na to. Yung puro mga bata. Ayan o. Hintayin lang natin yung sunset. Ito din yung nakita nating bundok kahapon sa sunset. Naharangan niya din. Pero yun o. Nagbabago na yung kulay. Meron din ditong isa pang resort. Ito yata yung sunset. Oo, ito yung sunset resort. And then kasunod na nito, yung Tamaraw. Pero may bantay na May bantay na abib. Ano, makakadaan ba tayo? Kung hindi, kaya rin na. Kakahiya naman. Oh, wala naman. Oh, dito may daan. Baka dito wag tayong dumaan mismo sa resort. Oh, dito may daan naman dito. Grabe, pagka dito kayo, sobrang peaceful. Ang layo sa dami ng tao. Dito lang tayo sa baba. May daan pa ba dyan, Bes? Oh, ito nga yung sunset resort. Maganda rin siya in all fairness. Ayun nga, sobrang peaceful. Dito tayo Woo! Madulas. Pwede naman dumaan doon sa taas, nakakahiya lang. Okay. Ay! Yan, may swimming pool din. Eto, meron sila ritong private beach. Same thing sa Tamaraw. Yung sunset. Parang wala rang guest. Kasi nga, talagang bagyo. And kaya super pray na din kami kasi nag-cancel na kaninang umaga ng ferry pabalik ng Batangas. Paano pa bukas? For sure, cancel din yan. Nandito na tayo sa Tamaraw Beach Resort. So, ano na pala din siya? Oldie. Dito may swimming pool. Ang maganda dito, yun nga, magiging peaceful tayo. Ang laki pala nung area nung Tamaraw. Ito pa, pool din to. Pero yun nga, may mga area na parang ginagawa pa ba? Nire-renovate. Ang hindi kasi namin alam kung dito may daan papuntang White Beach. Dito sa mga batong to. Kasi kapag doon kayo dumaan sa labas, uphill talaga tulay. O deadman na, dito na baka gabihin tayo. Hindi natin makita yung sunset, balik na tayo. The most awaited sunset. Ang aga pa naman mag-sunset dito sa Mas maganda yung sunset ngayon kaysa kahapon, no? Oo. Pero ang aga niya mag-sunset, 5:15.
nagsasunset siya. na kagad. Tapos, kapag ka nawala yung sunset dito, baliktad. Di ba usually lumiliwanag Oo. pa ulit? Dito kapag nawala yung sunset, ang dilim Ang na dilim na kagad. kaagad, grabe. O kaya napagpala ulit tayo ng napakagandang sunset. Napakagandang sunset. Today is November 8. Ganda ng langit. Ganda ng langit pero grabe. Baka kung napapansin nyo yung the way kami mag-vlog medyo iba. Kasi punong-puno kami ng worries. Dahil papasok na yung typhoon. Actually, nandito na yung typhoon. Signal number 1 na dito sa Mindoro and then sa NCR. Pinagpipray namin kayo. By this time na napapanood nyo to, we are keep on praying na wala sanang mangyaring masama sa lahat. Lahat tayo safe. Lahat kayo dyan safe. Kaya kung napapanood nyo to, safe na safe kayo. God is good. Ayan ang sunset. Enjoyin lang natin. Muni-muni. Dasal-dasal. And then, after nito, bago pa mas dumilim, balik na tayo sa White Beach. Doon sa accommodation natin. Kasi dito wala rin namang kakainan. Guys, kapag inabot kayo ng dilim, dito sa Aninuan, at hindi kayo dito naka-stay, ito yung dadaanan nyo. Pabalik. So, madilim na siya. Ang dilim na kakatakot. Ayan, akyat pa tayo dito. So, huwag kayong magpaabot ng dilim. And guys, wala pang 6 p.m. Kakatapos yung sunset. Katatapos lang ng sunset, ito na kagad yung itsura niya. Nakikita niyo pa ba kami? Kasi hindi naman nakikita sa Hindi rin. na kinabog yung horror train natin sa Marikina Riverbanks. Sa Riverbanks. O siya, doon na tayo magkita-kita sa bayan. Sa bayan na naman. Doon naman tayo kakain sa labas. Hindi tayo doon sa beachfront. Ay, pabalik na tayo ng bayan. May liga. Hello po! Oh, nataray ng liga gabi, no? Liga ba to? Ba't puro babae? Baka may volleyball. Oh, baka volleyball. Women's volleyball. Basketball. Nakaka-probinsya vibe naman yung ganito. Tapos alam nyo guys, nakapanood na ako ng sagala sa probinsya na umaga yung sagala or tanghali, hindi gabi. Sa Pangasinan yun eh. If I'm not mistaken. If I'm not mistaken. Ito na oh. Ang dami. Buhay na buhay ang sports. Mga babae ngayon O diba? Nakapanood pa tayo ng ng liga. Hello po. Hello po. Sawadikap. Ay, meron pa sila mga miss. Ganda na miss. Hello po. Hello po. Good luck po sa games. Good luck po. Ang haba. Ang haba pa. Ang doon pa pala siya. Ang haba niya pa. O diba? At least, buhay na buhay pa yung sports dito sa Puerto Galera. And nandito na tayo sa tinatawag naming bayan. Ito yung pag-akyat or bago bumaba sa hotel natin. Meron ditong town. May dali. O, dali! Meron ditong mga stalls, food stalls. Ito, barbecue. Nagtanong na kami, yung pork barbecue nila dito, 20 pesos lang. Which is 50 pesos doon sa White Beach. Diba? Ganong kalala yung presyuhan. Puro kainan na to. Pero ewan ko ba namin, kapag nasa probinsya kami, gusto namin puro barbecue. May tinda rin silang mga lutong ulam. Karinderya din. Ito. Meron silang tinda. Pero doon tayo sa barbecue para fresh look. And ito na yung meal natin for today. Meron dito TJ and barbecue. 20 lang yung barbecue. Yung TJ. Ay, di ko tanong. Oo. Tanong natin kay Kuya para alam natin. Para alam natin kung mas mahal talaga doon sa kabila. Kasi doon sa beachfront, Kaya sa dog niya. 40 pesos.
Magkano? Ayan. Kahit lang tanong natin para sure. 25. Thank you. 25. 25 pesos lang dito. Grabe, ang mas mahal talaga sa White Beach. And then sa Enzo, ano tawag mo dito, Bes? Tawag niya yan, tortang dulong. Tortang dulong. Hindi ko alam yung dulong. Sige, ano yung dulong? Ano daw? Yung mas maliit pa sa dilis na isda. Yes. And then, ako medyo very wrong ng kaunti. Tumawid ako ng tindahan, bumili ako ng shawarma rice. Yung shawarma rice ko, 100 pesos. Mas napamahal ako. Pero malay mo naman, di ba? Oo. And then kanina, ang tanghali, kumain na rin tayo, hindi na lang namin sa inyo na ipakita kasi talagang crave na crave kami sa Lomi, Batangas. So, bumili kami kanina, 150 pesos. Malaki naman yung servings. And then ako nag-rice din ako, nag-chiksilog ako. Chiksilog. O, sa Enzo, very much Lomi lang yung gusto niya. Ayan, di ba very local to? Ito yung gusto namin. Nandito lang tayo sa labas, oh. Kalsada. O, tara na, let's eat. And we are back dito sa White Beach. Business as usual. Actually, maganda pa yung panahon eh. Maaraw pa nga kanina. So, panoorin na lang uli namin yung fire dance later. Siguro mga 10 minutes na lang. Siyempre, hindi na namin sa inyo ipapakita kasi napanood nyo na siya last time. Alam naman natin, of course, na itong Puerto Galera, it's parang red district talaga, di ba? So, lalo na doon sa Sabang Beach talaga kasi doon kasi puro foreigners talaga. So, kumbaga, ano talaga siya, hindi siya discreet, as in lantaran talaga yung mga kalakaran. So, kaya ito, bihira yung makikita nyo na foreigners na buong pamilya. Kahit dito sa ano, di ba, sa White Beach, may mga, ayun, basta. Oh, basta alam nyo na yon. Oo, kaya wala kayo dito makikita na family talaga na mga foreigners. So usually talaga yung Puerto Galera yata for singles. Yun, parang sa kanila talaga. Pero yun, para lang din alam nyo, just in case lang, for sure naman alam nyo, para hindi lang din kayo magulat. Kasi talagang makikita nyo sila everywhere. So yung mga pinuntahan naman natin yun, talagang nakaka-relax lang. Ako, kung ako tatanungin na pinaka-na-enjoy ko, kung ano pa yung pinakamalapit, yung Aninuan Beach. Aninuan Beach! Ang ganda doon, napaka-peaceful. At saka kasi konti pa lang yung tao. Konti yung tao. So yun, na-enjoy talaga shoreline namin ang yun. haba. Oo. Ang tagal namin dong nag-ano lang, muni-muni. Ayun, di ba? Ang dilim nung lumabas sa kami. Nagkatakutan pa. Yes. So sana po na-enjoy nyo itong ating Puerto Galera na land tour. And magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa natin travel vlogs. Bye, everyone. Mwah.